Thank you mga kaibon. Maraming salamat po. Welcome back sa YouTube channel natin mga kaibon. Kumusta po kayong lahat mga kaibon? For today's video, sasagot na naman tayo ng katanungan ng mga kaibon natin. Ito po yung unang katanungan sa akin ng kaibon natin. Ang tanong, Sir, any tips kapag sobrang tagal pumares ng ibon? Mga kaibon, disclaimer lang. Ang isi-share ko dito ay base lamang po ito sa kaalaman ko at karanasan ko po sa pag-aalaga ng mga ibon. Sa katanungan sa atin ng kaibon natin kung ano daw ba ang pwede nating ibigay na tips kapag sobrang tagal pumares ng ibon. Ganito po ang dapat po ninyong gawin mga kaibon. Itong tips na ibibigay ko po sa inyo, hindi po ako 100% na sure na magpapares na talaga agad yung mga alaga po ninyo. Tandaan po natin mga kaibon, merong kanya-kanya na behavior itong mga alaga natin. Itong ibibigay kong tips mga kaibon ay gabay lamang po ito na baka sakali po na maging epektibo para sa mga alaga po ninyo na pinagpapares. Una po ninyong gawin mga kaibon, paliguan nyo po yan ng sabay, ilagay nyo sa carrier, tapos paliguan nyo po ng sabay, yung basang-basa talaga sila. Kapag po natuyo na yung dalawa, ilagay nyo po sa breeding cage. Dapat doon sa paglalagyan po ninyo, wala munang nest box mga kaibon. Kasi kapag merong nest box yung breeding cage, mas lalong nahihirapan tayong magpares. Dahil yung hen, lalo na po kapag ready to breed, territorial po yan. Kapag kasi merong nakita po yan na nest box dyan sa breeding cage, magmamadali po yan na mag-breed mga kaibon. Kaya po mas maganda, wala munang nest box dyan sa breeding cage. Antayin nyo muna na mag-banded yung dalawa at magsubuan. Kapag po nag-banded, magandang senyales po yan. Kapag nagsubuan, okay po yan mga kaibon. Kapag po may mga pagkakataon na nakikita po ninyo na dumipa yung hen at pumatong yung cock, doon na po kayo maglagay ng nest box dahil yung pagiging banded niyan medyo solid na. Kaya po pwede na po yan lagyan ng nest box mga kaibon. So yan po yung una na pwede nating gawin. Pangalawa mga kaibon, halimbawa po walang nest box sa breeding cage tapos hindi sila nagpapares. Kapag lumapit yung cock doon sa perch ng hen na kung saan siya nakadapo, tutukain ng hen kapag lumapit yung cock. Ang gawin nyo po, tanggalin nyo yung perch mga kaibon. Tanggalin nyo yung perch, baka sakali na magbago yung ugali ng hen. Kasi po, ginawa ko ang ganyan paraan. Tinanggal ko yung perch, tapos wala nang pag-aari yung hen, wala na siyang teritoryo. Ngayon, minsan may mga pagkakataon na yung hen yan, nandyan lang sila sa lapag. May mga pagkakataon na lalapit yan sa cock na talagang hindi siya mag-aaway. Kumbaga maamo siya dahil wala naman teritoryo na siya mga kaibon. Sa ganyang paraan baka sakali na mag-banded yung dalawa. So noon nagawa ko yan, naging okay naman. So yan po yung mga tanging paraan na pwede nating gawin. Pero mga kaibon, meron talaga ang hirap parisan na hen, lalo na po kapag sobrang matured na yung hen, ready to breed, tapos yung cock medyo bata pa, sabay takot pa doon sa hen, talagang medyo mahirapan tayong magpares. Ang mapapayo ko na lang yan, kung sakali man na meron kang flight cage, meron doon mga cock, mas maganda ilagay mo muna siya sa flight cage, baka po doon makahanap ng paparisan niya. So yan lang po mga kaibon ang dapat nating gawin. Doon sa kaibon natin na nagtanong, sana po nakatulong itong kasagutan natin. So yan po yung unang katanungan. Pangalawa, Sir, tanong ko lang po, may pares ako na split opa cock na normal, pinares ko po sa postpail na hen. Ano po ang posibleng maging inakay nila? God bless po. So sa ganitong klase ng parisan, postpail yung hen, yung cock walang kargang pail. So ito medyo mahirap natin malaman.
kung magiging post-pail ba lahat ng magiging inakay po nito. Mas maganda kasi kung natis breed natin tong post-pail sa meron din dugong pail para malaman natin kung may karga bang pail itong hen. Kasi kapag ganito ang parisan, halos wala na pong maibubuga doon sa mga nagiging inakay dahil hindi naman natin natis breed yung post-pail. Saka yung parisan natin, kung ang parisan natin na ang pinagmulan, possible lang din, so medyo mahirap. Mas maganda itong pail mo sir, ipares mo po ito sa meron din dugong pail para malaman mo kung meron bang kargang pail ba yung hen mo. So yan po ang the best dyan para matis breed natin kung lalabas ba ng visual kapag pinarisan natin ang meron dugong pail. Sa mga magiging anak nito, pwede nating sabihin na post pail, pero para sa akin kahit wag na po. Hindi na natin masabi na post pail kasi hindi naman natin natis breed itong post pail mo sa meron dugong pail. Pero kung ito ay split, naka-split siya sa pail, pwede nating mabanggit or masabi sa ID ng mga anak na lahat ng anak nito possible split pail. So mas maganda itis-breed mo po yan sa meron dugong pail para malaman nyo po. Ang pail ngayon hindi naman mataas na ang presyo. Halos wala na rin gaanong nagtataas ng presyo sa mga kahit visual na mga pail. So ibangga nyo po yan sa visual or kaya naman sa mga split. Wag na pong ibangga sa possible lang din para mas mabilis malaman kung meron ba talagang karga. So yan po yung pangalawa. Pangatlo, sir, itong alaga ko green at orange. Nangitlog na sila na may inakay na isa. Pero mula nun, hindi na nagpisa, di na rin sila nagmate. Pero itlog ng itlog, di napipisa, pero nagsusubuan naman sila. So baka hindi pa po gustong mag-breed ng dalawa. Kaya hindi pa po nagme-mate. So baka wala rin sa kondisyon yung katawan or kaya naman baka gusto rin na magpahinga dala ng init ng panahon. So mas maganda ang gawin nyo po dyan dahil nagkaroon naman ng inakayan dati, i-condition nyo po ang katawan. Purgahin nyo po. Pagkatapos magbigay kayo ng vitamins araw-araw, magbigay kayo 3 times or 2 times a week ng gulay. Tapos sa patoka, yung kung halimbawa African mix, yung binibigay ninyo, mag-add kayo ng konting sunflower. Pero bago nyo po gawin itong sinasabi ko na i-condition, mas maganda hulihin nyo po yung alaga po ninyo. Kapainin nyo, kung payat, i-condition. Kapag naman okay ang mga katawan, mas maganda nga po yan na nakakapagpahinga. Dahil sa sobrang init ng panahon, baka epekto ng init ng panahon kaya hindi nagbe-breed yung mga alaga po ninyo. Sa totoo lang, meron tayong mga alaga rito na nasa kondisyon ng katawan. Magaganda yung katawan, ready to breed. Pero hinahayaan ko lang na hindi sila mag-breed. Wala tayong magagawa. Dahil sa dala rin po yan ng init ng panahon. Nagpapahinga rin kasi ang mga alaga natin kapag ganitong summer. Kapag tag-ulan, yun na po ang breeding season nila. So yan po yung katanungan sa atin. Panghuli na katanungan, good day Lods, newbie lang po at nakabili ako ng pair na Alps 2. Nasa 5 to 6 months na. Gusto ko po malaman kung kailan sila supposedly magbe-breed or maglelay ng egg. Sana mapansin. God bless po. 5 to 6 months, hindi pa po yan magbe-breed ngayon sir. Siguro ko magiging ready to breed yan kapag tag-ulan. Siguro di natin masabi kung ilang buwan bago po sila mag-lay ng itlog. Kasi minsan mga kaibon, merong 8 months, meron naman kapag hindi sila, kumbaga yung talagang mainit na pares, meron mga 7 months na nag-iitlog na, nagme-mate na. Pero minsan mayroon naman inaabot ng 9 months
9 months or kaya naman 8 months saka po nangingitlog. Pero sa ganitong klase ng panahon, siguro ko baka abutin yan sir ng breeding season. Start ng tag-ulan, baka po mga ngayon, ano ba ngayon? May 6 months for example, May, June, July, siguro ko mga August sir or kaya naman July, pwede na po yan mag-breed. So yan po ang start ng mga alaga natin. Di kasi matansya natin yan, pero ang pinakang start niyan 7 months meron na nagbi-breed or kaya naman 8 months meron nang nagbi-breed, minsan 9 months. Ang mabibigay ko sa yung tip sir, kapag 7 months na yan or 8 months na, i-condition nyo na po ang katawan. Pagandahin nyo na po ang katawan ng mga alaga po ninyo, lalo na po kapag nakita na ninyo na nagsusubuan. So yan po, kapag nagsusubuan na yan, mas maganda i-condition nyo na yung katawan. At para kapag nagkaroon na po ng itlog, mataas ang chance ng fertility, and then mataas ang nutrition na nakukuha ng mga inakay na magmumula sa breeder po ninyo. So yan po ang estimate ko sir, kasi hindi naman kasi pare-parehas. Merong 7 months, merong 8 months, pero ang start 7 months meron na pong nagme-mate. Mapapansin nyo naman po yan. Halimbawa po, nakita po ninyo na nagsusubuan. Kapag nakita po ninyo na nagsusubuan at palagi na nagsusubuan yung dalawa at may mga pagkakataon na nagpapatungan, so start na po yan. Malapit na po yan sa breeding age na nila. Malapit na po yan sa breeding na hinahanap-hanap na po ng mga alaga ninyo. So yan po mga kaibon, sana po nasagot ko ng maayos sa mga katanungan po ninyo. Maraming salamat po. Happy birthday sa ating lahat. God bless po sa ating lahat mga kaibon. Thank you po.